Yun! What's up mga boss? Today is the first day ng work natin dito sa US as a nurse. Orientation phase pa ngayon pero pupunta na kami ngayon sa hospital. Doon kami orient. Naglakad na lang muna ako kasi ngayon pang orientation, so hindi ko pa alam kung saan pwede kami mag-park. Marami yata kaming mag-orient ngayon kasi parang lahat may iba-ibang position. Merong PCT, may mga respiratory therapist, and then parang sa orientation may kasama kaming Pinoy pero mukhang sa dialysis siya na assign, pero hindi ko lang alam, hindi ko lang sure. Actually 7:30 ang orientation time, and then 7:10 na. Magmadali tayo, baka malit. Sana hindi malit. Lapit lang din ng hospital naman, kaya okay lang. Umaga pa ako mga boss. Ako lang yata pang isa dito sa auditorium. Wait lang tayo. Wala pang tao dito. So, lunch break na namin. Nag-uwi lang ako ng bahay kasi makagising na yung mga bata. Ang iba doon nagstay sa cafeteria, and yan ang advantage sa malapit ng apartment, so pwede kang umuwi. So dalawa nag-offer sa akin na hospital, dalawang interview ko, di ba? Yung sa may Stanford and then dito sa Norwalk. Actually yung offer mas malaki yung offer ng Stanford kasi mas mataas yung per hour niya na offer. And then meron pang sign-in bonus. So yun, itong Norwalk una, hindi sila nag-offer sa akin ng sign-in bonus, and then much mababa ang per hour niya na offer na rate. Pero syempre, nag-usap kami ni Mrs. Decided namin na dito na lang sa Norwalk kasi 'di ba? Number one, iniisip namin malapit. Ano mo naman yung meron kang signing bonus, pero need namin bumili ng extra car kasi kailangan, di ba? Kasi malayo kasi yung yung Stanford. 30 minutes kung traffic, especially I-95. Ang I-95 kasi papuntang New York. So, busy road talaga yun dyan, especially sa umaga. So, malilate ako. And then, ang problema pa nun, yung mga bata, di ba? Lalo na kapag sabay kami ni Miss ng duty, yung shifting namin, yung palitan namin ng bata. Malaki nga yung kikitain ko dyan sa Stanford. Pero, yung safety man nun, kawawa naman yung mga bata. So, walang And one thing pa, dyan sa Norwalk, at least may isang Filipino nurse dyan na si Ate Carmen. Dun sa same floor namin. So at least meron akong Filipino na matanungan, di ba? Kaya yun. So, bilisan natin, ulit na tayo. Lapit lang din ang parking lot dito sa harapan, sa likod. Kasi doon yung hospital, doon pwede tayo mag-entrance dyan, back door yan siya. Yun, kaya sa mga mag-apply dyan ng trabaho, pag-isipan nyo muna. Huwag kayo magmadali mga boss, yung pag marami kasi mag-offer sa inyo, lalo kapag may experience kayo. Pero mostly talaga mga home care kasi inid na sila. Pero mas prefer ko lang mga boss, diretso na kayo sa hospital kasi maganda ang training ground ng hospital. At least familiar si mga gamot. A few moments later. Yun mga boss, tapos na tayo sa day 1 natin ng orientation. Medyo napiga ang utak ko kaka-English. Nauubos ang vocabulary natin pero goods lang. At least nakasurvive kasi may orientation doon na may role playing,
na something, kung may pasyente ka na ganito, anong sasabihin mo. Pero goods lang. So ngayon, nag-tour kami sa hospital, and then yung tinesting na yung badge namin ng para sa at least sa mga entrance kung mag-functions. Ano pa ginawa namin ngayon? Siyempre, nag-orient siya ng mga protocols na iba sa hospital. And then, orientation sa mga lugar, cafeteria. May self-service na cafeteria dun sa baba, cafe. Na ikaw na rin mismo magbayad, mag-swipe, which is good siya. And then, nabigay na rin ako ng schedule. So, schedule ko dito, mix, day, evening, and night shifts. So, meron na. Papakita ko lang kay Mrs. to. Kasi may schedule na si Mrs. para ma-adjust namin. Buti na lang, good thing dito is, mabait dito yung mga willing sila sabihin ko lang daw kung anong may problema. At least maurong. Kasi ang problema ko lang is yung night shift ko eh. Kasi night shift si Mrs. So dapat hindi kami sumabay. Which is yun dapat ang pag-iwasan namin. Pero okay lang yan. Meron ako schedule ngayon. Baka probably mag-start na rin ako ng duty. Kasi binigyan na nila ako. And then nagpa-set up na rin sila ng account. Doon sa yung parang ginawa nila rin ako ng account. Yun doon. And then bukas, mayroon pa yatang orientation regarding sa union. Yun ang maganda dito kasi may union. Doon yata sa kabilang hospital sa Stanford, parang I don't know and I'm sure kung may union sila. Kaya yun ang good thing dito, may union siya. Kahit sabihin natin na medyo mas mataas doon ang kabilang offer na per hour, pero okay lang. Hindi naman importante yun eh. Importante malapit lang sa bahay. Walking distance. Bukas, topic about union and then about sa mga benefits. Kasi kailangan ko, kasi totoo, mabigat ang insurance namin ngayon na binabayaran. Kasi nga walang insurance si Mrs. sa agency niya, pero malapit na rin matapos ang contract niya. And then probably dyan na rin siya i-offeran. Kasi nag-stay naman ako dyan, so offeran. Yun. So in short, happy na ako, at least nakastart na ako ng trabaho ngayon. Mag-start na tayong magka-income. So pag start ng income, start na rin tayong abutin natin yung mga goals natin sa buhay. Ang importante, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Enjoy niyo muna ang America. Like kami, na-enjoy namin yung America, at least kami. Pwede ba dito? Pwede. At least na-enjoy namin America, di ba? Nakaikot-ikot kami. Pero hindi, it doesn't mean na magtrabaho ako is hindi na kami mag-ikot. Siyempre, part yan, di ba? Meron pa tayo, ilikutin pa natin mga bawat states dito sa US. Pero at least, daan-daan na tayong abutin natin total talaga natin ng goals natin dito sa sa America. Matagal talaga nagtiis na ako lang income, boss. Kaya thank you talaga kay Mrs. At least siya muna nag-cover sa akin sa mga gastusin dito. Pero ngayon it's time na para ako naman ng mag-overtime. Banata natin overtime kasi tayo ang may full income dito, kasi si Mrs. may kickback pa mga ang agency sa kanya eh. So instead na siya magkuha ng extra shift, ako na lang kukuha extra shift, di ba? Yun, ako lang kuha ng extra shift para at least full ang makukuha ko sa kanya doon, kasi may kickback pa yung agency, pero malapit na rin siya matapos dun sa agency. Kasi nga, di ba, nagano siya. Nagkuha pa siya ng Yun ang maganda sa agency nila, kasi ang contract nila is hindi gano'ng katagal. So okay lang, nagtiis-tiis lang, kasi pag end of contract may marireceive mo rin siya dun sa kanyang agency after contract niya na matapos.
konting adjustment talaga. Totoo, feeling ko parang magsisimula ako sa umpisa. Kasi ibang settings dito. Kinausap na nga ako ng mga educator doon kanina eh. Yung sa ipaano na ako ng ipa-training na nila ko kagad ng mga stroke assessment, mga ganun. Which is gusto ko sabi nila kung okay sa akin. Sabi ko, syempre naman. Sabi ko sa kanya, ang mindset ko ngayon, sabi ko sa kanila, ang mindset ko po ngayon is, sabi ko sa kanila, para mag-start ako from scratch talaga. Pero sabi naman nila, hindi naman problema kasi nga, di ba, meron naman tayo experience, makaka-adjust naman tayo. Konting lang talaga sa mga Pero syempre, galing tayo sa Pinas, uy, kaya yan. Think positive. As long as open tayo sa new learnings. So dito na ako mga boss. Hanggang dito na lang boss, please subaybayan nyo ang aking journey na pag-work dito sa US. Kaya please subscribe na lang boss, and then abangan nyo ang aking next vlog. Bye-bye!